Sumainyo ang kapayapaan, kay buti ng Ama, kay dakilan, daingan, tanggulan, at siya ang buhay. Halina kayo, mga minamahal ko, sadyang iba't iba ang kaganapan sa bawat anak ng Ama. Subalit, tuwirang ilagak sa Kanya, siya ang magbibigay ng sigla at lakas sa bawat isa. Bilang pagkatao, maraming tanong, maraming katanungan na maitatanong ka. Bakit si Juan ganyan? Bakit si Petra ganoon? Maraming tanong ang tao. Lalo tigit kung marami kang hinahangad na hindi mo makamit, hindi mo makamtan. Subalit, subukan po ninyo, mga minamahal, na ang panaigin ninyo ay ang Espiritu sa katawan niyo. Kapag naganap pa sa inyo ang maraming iniisip, maraming inaalala, maraming pagkatakot, at walang naiba sa inyong pagkatao, walang nabago sa inyong mga dating kayo, tumalikod na po kayo sa pananampalataya nyo kung ginawa po ninyo yung totoo at nagpakatapat kayo. Subalit kung yung ginagawa nyo ay hindi pa bukal at di pa tama sa damdamin ninyo, wag po kayong magtaka kung bakit di nababago yung pag-iisip at damdamin. At ito po ay maliwanag na pinababatid sa inyo upang kayo mismo ang magnilay. At walang magpapakasakit ng ganang kanyang sarili kung hindi nga nagaganap yaong mga salita ng Ama. Kung wala ngang nakikitang hiwaga, bagamat hindi siya nakikita, subalit sa buhay ay napakaraming hiwagang pinakikita. At yan ang pawang katotohanan na kapag tinanggap mo na, ang puso mo ay nilagak sa Kanya, tunay na babaguhin ka nga niya. At nawa ay maramdaman ninyong lahat ito, mga kapatirang Divine Mercy, mga piniling kapatid sa Ama. Bakit tinuran pong mga piniling kapatid sa Ama? Lahat ng tao ay kapatid sa Ama. Lahat ng tao ay kapatid sa Espiritu. Kaya lamang, hindi nga lahat ng tao ay magkakaisa sa pananaw, pandama, pagkilala, at pagtanggap. Kaya't kayo'y napili sa gawain ito bilang kaisa ng Espiritu at ng gawaing pinundasyon ng Ama sa dakong ito. Subalit, kung iisipin at pagninilayan ng tao, sadyang lahat ng tao ay magkakapatid sa Ama. Ngunit at pasubali, hindi lamang nagaganap na magkaisa ang lahat ng tao sa layuning para sa Kanya. Sapagkat nga, may mga katauhang hindi pa maabot ang katotohanang kaloob ng Ama. Subalit kung maaabot lamang, wala nang tuwirang mag-iisip pa ng kung ano-ano at makalilito, makagugulo sa buhay nila. Sa iba naman, hindi na lang magawang isuko at magpakababa sapagkat pinanindigan na yung sarili nila sila'y gayon. Ngunit at pasubali nga, hindi kaya mas mainam na isuko mo ang sarili mo na ang malugod ay ang Ama kaysa doon sa pinagmamatigas mo ang sa'yo'y mali ka naman? Mamahal, ito ang sakit ng mundo. Ang batid ang totoo, subalit ayaw gawin. Ang sinisiwalatang katotohanan, subalit ayaw tupdin. Ang natutunan, ang Diyos ang may buhay, subalit tayo pakilalang siya'y buhay sa Kanyang katauhan. Subalit kung lahat lamang ay tuwirang ganap, nakikilalanin na totoong tatanggap, wala ngang magdadalamhati na matitigmak ng luha na maluwat, kundi lahat ng nagdalamhati panandalian sa isang iglap
kayang iparang ng Ama ang lahat ng lumbay. At ito'y pawang katotohanan. Kung inyong pagnilayan ang pagluluksa sa banal na aklat, hanggang 40 araw, pinagdiriwang sa unang tipan. Sapagkat ayaw ng Ama ang matagal na pagluluksa. Sapagkat siya ay liwanag, siya ay galak, siya ay katotohanan, kasiyahan at kagalakan. Kaya nga't ibinababa niya ang lahat ng marapat sa lupa. At sa pagbaba niya ay walang makakakitang bumababa yaon, bumababa ito. Kundi naibaba niya ang lahat ng kapangyarihan niya sa lupa sa pamamagitan ng kanyang espiritu na nahayag sa lahat ng dako. Ng bawat nakadama, nakakilala at tuwirang tumanggap, sila ang nagsisiwalat ng pawang katotohanan. At ang kikilala naman at tatanggap sa pagsisiwalat nila, sila naman ang nakikinabang sa bahagi ng Ama sa bawat ginamit niya. At siya ang pawang katotohanan. Sapagkat hindi kayang gawin ng tao ang magpakabanal at magpakabuti ng ganang siya lang. Kaya nga't may ibinahagi ang Ama na ganang katulong at kasama niya upang ang pagiging marapat at pagiging dapat sa pagiging kabanalan ay matunghayan at matanggap ng tao. Nawa bilang mga pinili na napili sa gawang ito na naging kaisa sa pundasyon at tinatag sa pamamagitan ng Espiritu at kaloob na gawain ng Ama, makinabang nawa kayo. Sa gayon, mapapatotohanan ninyo na ang dakong tinutunguhan nyo'y buhay ang Espiritu. Na ang dakong tinanggap nyo at kinikilala ay may nagawa sa inyo. Hindi lamang sa material na bagay, sa salaping na turingan. Kung susuriin nyo'y magsasabi sadyang marami, ako'y wala pang natanggap. Subalit kung pang-espiritual na pamumuhay at espiritual na kaloob, maluwat ng maraming magsasabing ako'y nakinabang. Sapagkat siya ang pawang katotohanan. Binalangkas at binuo ng Ama ang gawain ito sa pamamagitan ng kaloob niya, hindi para ibagsak ang material at salapi sa harapan, kundi ang lahat ng matututo sa kanyang kaukulan at magliliwanag ang pangunawa, mananalig sila't aasa na ang material ay pangalawa lamang sa buhay ng tao. Hindi ito ang pangunahin, kundi ang pangunahin ay ang pagtanggap mo sa kanyang presensya at pangalawa lamang ang mga bagay na dapat mong gamitin sa pang-araw-araw. Sapagkat kapag ginuna mo siya, baliwala sa iyo ang lahat ng bagay na iyan. Gagamitin mo at kailangan mo. Walang bagay na hindi mo makukuha at makakamit sa araw ng pangangailangan mo kapag siyang inuna mo. At gayon din ang pagkain ng pangtiyan. Pangalawa lamang yan. Hindi ito ang pangunahin na gagawin mo at pangangalagaan. Sapagkat kapag tinanggap mo na siya, ang lahat ng pangsanlibutan para sa iyo ay pangalawa na lamang. Sapagkat ang pangunahin sa iyong buhay ay ang tinanggap mong magpapakabusog ka, ngunit wala kang ngangatain. Bubusugin ka, ngunit wala kang ngunguyain. Mapapawi ang uhaw mo, wala kang lalagukin. At siya unang tinuturan na espiritu ng katotohanan na kapag tinanggap mo at ininom ang tubig na handog sa iyo, wala na muling pagkauhaw. Kaya sa mga nagtataglay ng pawang nakikipagtutuot, ganap na ang pagtanggap. Ang lahat ng bagay at mga salaping tinatawag, pangalawa na lamang sa kanilang buhay, hindi ang pangunahin nito.
Oo, at walang mabubuhay na walang salapi, walang bagay, walang pagkain. Subalit batid ito ng tinanggap mo. Kaya hindi na doon ang isip mo. Hindi na doon ang puso mo. Subalit habang inaalis mo doon ang pag-iisip at damdamin mo, ipinakikita naman ng Ama na dahil ito'y kailangan mo, ibibigay naman niya. At nawa, sadyang maabot mo. Sadyang maunawaan upang matanggap nyo ang kahiwagaan ng Ama, ang kadakilaan niya, at matuto kayo sa tunay na kalooban niya. Sapagkat walang nabuhay ng nag-iisa. Subalit, maari kang mabuhay na hindi mo sasabihin, ito'y akin, ito'y akin. Kundi ang sasabihin mo, lahat ng sa akin ay pahiram lamang. Kaya't hindi ka na magpapahalaga doon, kundi ang pahahalagahan mo ay ang tunay na dapat pahalagahan mo. Habang hindi mo naman ito pinahahalagahan at inuuna mo ang dapat pahalagahan, lalo namang pinakikita ng pinahalagahan mo nang dahil pinahigit mo siya, tunay na mahal ka niya. Sapagkat kung ano ang marapat na dapat mong tanggapin, siyang gumagawa ng kaparaanan. Kaya magaganap ang tinuran niyang, ako ang nagpagal, kayong nakinabang. Ako ang nagtanim, kayo ang nag-ani. Sapagkat ang Ama ay patuloy sa pagtatanim at upang maraming makinabang na anak niya. Yaon ay ang pagpapala niya na walang katapusan. At kaya lamang hindi nakakanta ng marami yaon. Hindi kayang abutin ang katotohanan, hindi kayang tanggapin ang pagsuko. Alisin ang balumbong, ang harang, at mapapatotohanan niyo. Walang matitigmak ng luha sa pagdulong, at walang mahihirapan ng kalooban sa panambitan. Walang mahihirapan ng kaisipan sa paghingi, sapagkat hindi ka pa nagbigkas. Alam na ng Ama ang kung ano ang kailangan mo. Mayroon lamang dapat na makanta ng tao. Maaari nga sabihin nyo, ba't ikaw Apo Conchi? Ito'y sasabihin nyo kay Constancia. Subalit, isa man baga sa inyo, may narinigan na kayo, pinagdaingan niya. At yan ang maliwanag na, ako ang dinaingan, iba ang aking tinukoy at ibinigay. Sapagkat narinig ang hinaing at daing. Gawin ninyo mga anak na minamahal. At masusubukan ninyo kung sinong nagturo na maliwanag sa inyong harapan. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayong ganap. Nekkarameneyahana, nekkarameneyahana, nekkarameneyahana. Paano mo mapapatotohanan na yung sinuko mo ay marapat mong ginawa dahil sa iyong Ama? At nang dahil sinuko mo, alang-alang sa Kanya, patototohanan naman niyang ang sinuko mo ay hindi pala tunay na nasuko mo, sapagkat higit doon sa sinuko mo, ang higit na nakamtan mo. Sinuko mo ang puso mo, subalit binuo niya ang buong mong pagkatao. Sinuko mo ang isip mo, subalit buong katao at kaluluwa mo'y tinanggap mo ang pagpapala na mula sa Kanya. Yan ang sasabihin mo bilang anak Kanya. Sapagkat ito ang pawang katotohanan. Walang nagsuko ng pawang totoo ang damdamin at isipan na di nabuo ang buong katauhan para ibigay ng Ama ang buong kagalakan. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Alalaong baga. Halimbawa, mayroon kang isang kabang binhi. Ngayon, natakot kang ilagay mo ito sapagkat tag-ulan. Naghanda ka para sa baka masayang lamang, hindi mo inilagay.
Itinira mo yung kalahati. At yung kalahati, sinabog mo, nakipagsapalaran ka, may tinira ka. At nang nakalusot ito sa tagulan at nag-ani, nagsisi ka, ba't hindi mo pa sinabog lahat? Ganun ang tao. Ayaw niyang ibigay buo ang kanyang katauhan, sapagkat natatakot siya. Ang hindi niya alam, ang sinusukuan niya yaong magbibigay ng lahat sa kanyang buhay. Kaya't marami ang hindi mapuspos sa katotohanan, sapagkat kulang ang pagbibigay. Ito muna ang gagawin ko sapagkat marami pa akong haharapin. Ganito muna ang gagawin ko sapagkat marami pa akong kailangang gawin. Hindi ba alam ito ng iyong ama? Hindi ka pa nagsasalita, batid niya na sa makatwid. Kung tulad sa isang magsasakang marunong at nakikipagsapalaran din lamang, ibubuhos niya ng lahat. Kapag nag-ani siya, siyang nagala. Sapagkat wala siyang itinira. Pinagtiwala niya lahat sa pagtitiwala at pananalig niya. At nang nakamit niya yung pananampalataya niya, nakinabang buo siya. Mga mahal, ang may pandinig ay nakarinig. Kung magtitiwala kayo sa mabuuin niyo, huwag yaong may pag-aalinlangan at takot kayo. Kapag ibinigay niyo ang panambitan niyo, huwag yung iniisip niyong kaya niya kaya ito, matutupad kaya yaon. Wala kayong kakamtan, sapagkat may pag-aalinlangan. Subalit subukan mong ibuo mong ganap, huwag kang magtira ng sayo. Ibigay mo lahat sa Kanya at ipagkakaloob niya kung sino ka na nagtiwala ng buong buo sa Kanya at di ka natakot, sapagkat siyang may-ari ng buhay mo at kilala ka niya. Kaya kung sinasabi mong isinuko mo at may tinira ka pa, hindi totoo ang nais ng Ama. Kapag sinabi mong sinuko mo, hindi lang ang sarili mo, pati mga mahal mo, ibigay mo lahat sa Kanya. Huwag kang matakot sa pagtalima mo, sa iiwanan mo. Pag sinabi mong binigay mo na sa Kanya, sarili mo at mga mahal mo, pati bagay na mahalaga sa iyo, sapagkat doon makikita niya, wala kang itinira. At siyamang wala kang itinira, alam mong siya'y mahiwag at mabuti. Siya ba'y sakim? Hindi siya mabuti kung sakim siya. Kaya't ang kanyang kabutihan, higit doon sa alam mo, higit niyang may bibigay sa iyo. At nawa, mawawaan ninyo ang tinuran. Nananalig ka bang gagaling ka? Pagtiwalaan mong walang pagkatakot. Sapagkat kung hindi ka natatakot, alam na ng Ama kung anong marapat sa iyo. Sinabi mo ba, susunod ka sa Kanya? Ngunit hindi mo tinanong paano ang iyong anak, paano ang iyong apo, paano ang iyong asawa. Kundi sumunod ka. Pakikita niya sa iyo kung paano mangalaga sa lahat ng iniwan mo. Subalit kung tumalima ka, at habang tumatalima ka, ang isip mo'y wala sa Kanya, kundi sa iniwanan mo, hindi magaganap ito. Sapagkat may harang. Bakod man, kung may harang itong palipat doon at mataas, hindi mo mahahakbangan kung makitid ang paa mo. Kailangan lumundag ka, tumanap ka ng paraan. Alalaong baga, yan ang pawang katotohanan. Gawin mong umusad ka sa hirap mang tinatawid mo at alam mong nandyan, naghihintay ang Ama mo. At nang makita ka niya, natuwirang tapat kang anak, hindi mo namamalayan. Yung kinababagutan mo, kinaiinipan mo, kinayayamutan mo, siyang lahat ang nagpapalaya, sapagkat siyang tunay na mahiwaga kung gumawa. Ang may pandinig ay nakarinig. Hindi nyo kaya ito bilang tao kayo. Subalit, yan ang patotoo na taglay nyo, Espiritu.
Sumainyo ang kapayapaan, mga minamahal ko, sapagkat walang makakakaya sa gawang pang-espiritual. Subalit ikaw tao, kung nasa katotohanan ka't espiritu ng Amay sumayo, at nakamtan mo, ang tunay na imposible, nagiging posible, magagawa mo. Pawang katotohanan ng sakit, tinuran. Huwag naman kayong malumbay kung pagdakay, hindi pa nakamtan. Sapagkat ano ang pinagbatahan mo kung hindi ka nagpagal? Ano ang pinaghintay mo kung hindi ka nga nagpakasakit? Kung pagdakay nakamit, anong sinabi mong nagsakripisyo ka? Sa makatwi, ang pagsuko ay pagbabata. Paghihintay, mapapatotohanan mo ang binata mo na lahat ng sakit at dusa, hinintay mo ang kalayaan. Naroon pala sa hindi mo namamalayan, isang araw, kamukat-mukat mo, pinalaya ka na. Mga mahal, wala nang tumalima mula pa sa unang tipan ng mga binabasa niyo kung ang amang sinunod nila at nag-akay sa kanila ay bulag at sinungaling. Subalit, napatotohanan ng mga tumupad at nakipagtotoo, kaya nalaganap at naisuwalat sa mundo. Kaya't kung tunay na anak ng Ama ang sumusunod sa Kanya, mawawawaan din ito, yamang kayo'y naririto. Mga mahal, sumainyo ang kapayapaan. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Napapatotohanan ng hiwaga ng Ama. Doon sa batid mong walang-wala ka na. Doon sa batid mong hindi mo talaga kaya. Doon sa batid mong suko ka na. At doon patutunayan niya, siyang tinanggap mo'y may magagawa sa iyo. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. Hindi sinabi ng Ama, anak, kung mayaman ka, alisin mo lahat dyan at ako munang unahin mo. Kundi ang sinabi niya, ang kayamanan mo'y huwag mong katakutan. Ako ang iyong harapin at tupdin lamang. At habang sa akin ka, isip mo'y sa akin lang. Huwag mong isipin ang anuman. Ako ang sa iyo ay mananahan. Ang may pandinig ay nakarinig. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Sapagkat puno man ang mangga at nakikita mo ilan-ilan lamang ang bungang nakalaylay, magigitla ka pa kapag kinuha na. Sapagkat sa kaloob-looban pa lang hindi mo nakikita ay may nakatago pa. At nang maipon, nagulat ka. Sapagkat nang tinititigan lamang ng iyong mga mata, binibilang-bilang mo sila. Subalit yung hindi mo nakita, hindi mo na isama sa bilang. At nang makuha, kasama sa timbang, ang may pandinig ay nakarinig. Mga mahal, huwag lamang ang inyong nakikita, ang inyong asahan. Maging hindi nyo nakikita, ibilang nyo sa buhay nyo. Upang kapag ikay binigyan niya ng dahil nakipagtotoo ka, magugulat ka pa sa kaloob niya. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Alalaong baga, ang wikangang maliwanag, pata, mabuksan kayo. Sinong tutulad sa salitang ito at gagawin sa kapwa-tao? Kailanman ay hindi pagdaka mawiwik at papasok sa isipan niya. Subalit kung narinig niyo, kayo'y may pandinig, mga mahal ko. Sapagkat kayo'y aking iniibig. Mahal na walang kapantay. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Paano mong sasabihin ng isang timba na puno kung ikaw mismo nakakitang may kulang?
Subalit kung di mo nakikita yung timbang sinabi sa iyo ng kapatid mo, puno yan. Hindi mo na sinilip dahil may takip. Nagtiwala ka, hindi mo alam na kulang. Ngunit ang Ama, sabihin mo mang punong-puno ka ng pananampalataya, alam niya kung kulang pa. Kaya't ang nais niya, punuan mo pang anak niya at pakikita niya ang himala niya. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. Kung minsan, hinihingi ng pagkakataon upang ika'y patibayin, sukatin ka muna sa iyong katatagan. At kapag naramdaman mo ang may kapiling, huwag mong katakutan. Sumulong ka at lumaban. Doon patutotohanan niya, siya sa iyo'y nagbabantay at di ka kailanman iniiwan. Sapagkat ika'y kanyang minamahal. Mga anak na tuwiran, ang may pandinig ay nakarinig. Net karameneyahanam, net karameneyahanam, net karameneyahanam. Kung ilang taon na ang gawa nito, sinimulan kayo sa gatas, pinalagot muna kayo. Hanggang kayo ay pinakakain ng matigas-tigas, at ngayon ay marapat sa bilang ng taong yaon, matigas na ang ngatain nyo, nguyain yung tuwiran. Kaya't ang nakangunguya na, matibay na ang bagang. Ang may pandinig ay nakarinig. At ang nakakain niya lahat ng matitigas, tumitibay na rin ang bituka. Sapagkat nahahasa na sa paggiling, tumitibay na at tumatatag sa kanyang pagtanggap. Yan ang pawang katotohanan. Ang may pandinig ay nakarinig. Alalaong baga, suriin niyo ang aking winika, tanggapin niyo ang aking talinghaga, matututunan niyo ang aking gawa. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Kaya nga't ang puso'y sisigla, sasaya't liligaya, kapag nanahanap ang totoo sa buhay ng bawat isa. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Batid nyo ang amay hindi nananakot, kaya't kung may takot sa puso nyo'y alisin nyo. Batid nyo ang amay hindi naninindak, kaya kung nasisindak kayo'y manalangin kayo. Batid nyo ang amay kagalakan, kaya kung nalulumbay kayo'y tumawag kayo. Batid nyo ang amay walang pagkukulang, kaya kung may kulang sa inyo'y humingi kayo. At kung ito kayo, tunay na anak na nga kayo. Ang may pandinig ay nakarinig. Batid nyo ang amay walang pag-aalinlangang minahal kayo, kaya't ang pag-aalinlangan sa puso nyo'y alisin nyo. Batid nyo ang amay hindi kailanman magiging masama, kaya't ikaw na anak niyang may kasamaan pa, isuko mo at mapapara sa isipan, damdamin mo. Batid nyo ang ama ay buhay at hindi patay, kaya't buhayin ninyong pananalig na totoo. Doon mabubuhay din sa inyo ang gawa niyang mabuti at pakikilala niyang banal siyang totoo. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan. Kung dumaratal sa iyo ang pagkabahala sa iyong buhay, batid mong hindi ganito ang nais niya sa iyo. Kaya't isuko mo sa kanya ang pagkabahala mo at papalitan niya ng katapatan ang puso mo. Sapagkat ang ama mo'y matapat at di kailanman magtatalusira sa pangako at salita. Mahal na mahal ko kayo. Sulong mga mahal ko, hanapin niyo ang wikang ito at do'y tundusin niyo sa salitang isip niyo kung paano naluway at naibahagi sa inyo. Ngayon, kayo na rin ang magturan sinong naging kaniig niyo at kausap sa harapang ito. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Kung lahat lamang ng tao at totoong ang tinuturan kaya umuwi ay sa dakong ito ay tulad mo, kapuspusan din ay kakanti.
sapagkat pinatotohanan mo lamang, hindi ang pamamasyal at paglilibang ang ninasa, kundi ang pakikinig at pagtanggap. Pagharian ka ng tuwirang galang. Sumainyong paghahari mula ulo hanggang talampakan, sa tatanggap, makararamdam. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Yamang naituran mo amang marapat sa kanila. Ang tuwirang tumilalay matigib ng galaksiya. At ang nakarinig tuwirang lumakas pa ang pandinig. At ang sayo'y ganap nakakilala, tuwirang pakilala ka pa. Sa gayon, ang bawat araw at segundo ng iyong espiritong binabasa katauhan ng bawat isa, ay di nasayang ama ko, kundi nakatupad alang-alang sa kaloob mo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. At ang mahihinal palakasin mo, ang walay sidlan mo, ang dilim ay hawiin mo at liwanag ay kaloob mo. Kaya tuwirang kantin ng bawat naghahanap sa iyo, makasumpong ng liwanag mo na walang kamatayan, ama ko. Buhay po ba ang Diyos? Buhay nga po ba ang Diyos? Kay buti ng Ama, kay dakila niya, wagas at tapat ang pag-ibig niya. Walang maliw magpakailan paman o taong kanyang mga minamahal. Halina kayo, kayo ay magnilay, magbulay sa aking tinuran. May pangarap ba kayong mabuti, ngunit hindi nakakamtan? Huwag kang magsawa, huwag kang manghinawa, patuloy mo itong pangarapit gawin, upang sa hindi mo namamalayan, tinutugon na pala, binibigay sa'yo ng Diyos Amang di nakikita, na tuwirang napakabuti niya. Yan ang pawang katotohanan, mga minamahal na tuwiran. Mayroon ka bang nasa na di mo naibigay? Kapwa mo tao ang paglalayon mo, na siya'y mahalin at iyong bahaginan. Bakit di mo ginawa kung totoo sa'yo? Halina kayo mga minamahal, magnilay at magbulay, magtanto ng tuwiran, hanapin niyo kasiyahan sa Ama na naglalaan ng pawang kabanalan. Hindi ninyo namamalayan, kasiyahay sa inyo'y nakakamtan. Halina kayo mga minamahal, magnilay at magbulay, magtanto ng tuwiran, hanapin ang kagalakan na di kayang may bibigay ng anuman at sinuman, maliban ang Amang tunay na pagmumulan ng tapat na kagalak at kasiyahan. Halina kayo mga minamahal, magnilay at magbulay, magtanto ng tuwiran, Ama sa inyo ay pakinggan. Gawing marapat, makipagtutulang sa Espiritong sa inyo'y nakikipagtipan. Buhay at totoo, lahat ng sandali, walang malilihim kahit na sinong tao. Halina kayo mga minamahal, magnilay at magbulay, magtanto na tuwiran. Hanapin nyo ang Amang mahal, wag sa pananaw na taglay, kundi sa inyong kalooban, mararamdaman nyo siyang maging ganap. Sa inyong lahat,
na kanyang minamahal. Buhay ba ang Ama? Buhay nga ba ang Ama? Mahal ka ng Ama. Kumisan, sasabihin ng tao, naglilingkod ka sa Panginoon, ba't ganyan nangyayari? Alam niyo po, ang totoo at tapat na mga lingkod, alam niyo. Kaya hindi nagtatanong ng ganon. Subalit maririnig mo yung salitang yan sa mga taong mabababaw pa. Sa mga taong wala pang alam na nagdudunong-dunungan lang. Subalit kung kilala mo na't alam mo lahat na pawang nagaganap sa lupay amang may kaloob, hindi ka magsasalita ng gayon sapagkat alam mong hindi tama. Kundi ang sasabihin mo, kaya mo yan sapagkat ang Diyos mo na buhay ang sinasamba. Buhay ba ang Ama? Ugali na lang ng tawang manghamak at mangutya kunwari ay totoo, subalit hindi naman totoo. Sapagkat hindi lahat ng nagsasabing kawawa siya ay totoong naawa siya, kundi ang iba'y naawa, kutya lamang pala. Mga mahal, magpakatotoo ang tao. Kaya hindi mabubuo ang galak at ligaya nitong mundo, maraming mapagpaimbabaw na nilalang sa mundo. Kung magiging tapat at totoo lamang ang tao, sa Ama at makikipagtotoo silang lahat, walang mapangutya, mapaghamak, mapanira ng kapwa. Ang may pandinig ay nakarinig. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay po ba ang Diyos? Kapag naririnig ko po yung mensaheng pinakikinggan ko na, ay kung tunay ka nang nagbago ay ba't chismosa ka pa? Ay, Diyos ko Panginoon, baka akala nila ako. Alam niyo po, totoo po yun. Kung minsan po ayokong sabihin yon bilang tao, pag nakadatal na po, wala na akong mapipigil. Dahil yun po ang totoo. Alam niyo po sabi ko nga ilang beses pa kaya dapat basahin yung nasa Biblia na yon. Nandun po sa Biblia yan. Huwag kang chismosa. Huwag kang dalahira. Bakit po yung iba'y basa ng basa sa Biblia, chismis naman ang chismis? Buhay ba ang Ama? Oh. At saka yung maurirat na tao, hindi tama. Yung kaya lang nanguurirat nagchichismis lang yun ng kapwa maraming taong ganon. Halimbawa, huy, totoo ba manghuhuli lang. At kapag rin na may dalahira, ay susulutin, nasulot. Buhay ba ang Ama? Maraming taong ganon po. Kaya, doon nagagalit ang Ama sa mapagpaimbabaw baga. Kahit sino pang Poncio Pilatong manulot sa'yo at magtanong kung alam mong mali at hindi tama, hindi ka magbibigkas. Tama po ba? Maliban kung yung pag-uusapan ninyo'y makakabuti sa kapwa mo na pinag-uusapan nyo. Walang mali doon. Sapagkat tinatama nyo siya. May malasakit kayo. Ngunit kaya mo pinag-chismis-chismis ay dahil naiinggit ka, ang laki ng kasalanan mo. Lalo na kung basa ka ng Biblia, chismosa ka naman. Aba, manarado ka na lang ng bibig mo. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Totoo po yan. Kaya, sinasabi sa inyo mga kapatirang Divine Mercy, sadyang magagalit nga yung hindi totoo at nakikipagtotoo. Subalit yung nakikipagtotoo ay tuwang-tuwa ang puso niya sapagkat alam niya at natutunan niya yung tama. Kaya't ito ang gagawin niya. Buhay ba ang Ama? Mga mahal! O sulong, para lang mauto kayo at mapabuti at gumanda ang pag-ibig nyo at maging totoo kayo dito, ay babalik-balik kayo, uutuin kayo. Dumami nga kayo, ngunit isa man sa inyo'y walang totoo. Dahil niloloko kayo, inuuto lang kayo. Sino na isa? Sino nakasala? Yung nagparami na ng uuto? At pati kayo'y nauto? Aba, kahit ilan lang po tayo, kung ligtas tayong lahat ay di bali na. Buhay ba ang Ama?
Ang pagsunod at pagtalima sa kalooban ng Ama, hindi sa pagdami yan, kundi sa pakikipag-totoo. Kaya dito, ilan kayo at marami kayo, pantay lamang. Walang kaguni-guning, walang iniisip na, naku po, bakit kaya? Walang lungkot sapagkat walang bayad. Buhay ba ang Ama? Subalit, kung pakikinabangan kayo at lahat kayo ay hihingan, sigurado pag lumabas si Apo Kunching at nakita may bakante ang silya, malulungkot kasi kulang ang kikitain. Buhay ba ang Ama? Mga mahal, katotohanan ng sakit tinuturan. Subalit magiging masama yan sa maling isipan. Ngunit sa mga matuwid ang isip, tatanggapin at magagalak. Sapagkat ito ang pawang katotohanan, ang makipagtotoo ka, totoo sa iyo ang Diyos mo. Buhay ba ang Ama? Mga mahal, katotohanan ng sakit tinuturan, wikang-wika ito. Subalit, ilan ang totoo, ilan ang tatanggap at makikipagtotoo. Kaya nga magagalit ang iba't lilisan dahil hindi totoong tinanggap ang totoo. Ngunit yung totoo at nakikipagtotoo, mananahan sapagkat alam niya at gusto niya yung totoo. Mga mahal, katotohanan ng sakit tinuturan. Aanhin mo yung araw-araw nagpapagal ka, nananalangin ka, nagluluhod ka, naglilihod, etc., etc., para sa kabanalan. Subalit lahat pala ng ginawa mo, walang nakatatak doon. Walang nakatala, sapagkat hindi tama. Mas mainam na yung ginawa mo na tama sa buhay mo, na kinabang pati ka luluwa mo. Buhay ba ang Ama? Mga mahal, pagharian kayong lubos. Ang may pandinig na nakarinig, nasiyahan ng kalooban, natuwa at nagalang, natuwiran. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Panuntunan at totoong ginagawa ng Ama ito. Kapag niliglig niya ang bistay, alam niya ang matimyas, alam niya ang ipa, alam niya ang binlid. Buhay ba ang Ama? Kaya, kapag ang puso mo'y naaakit sa mabuti, pati isip mo'y nagpapakabuti. Kapag ang isip mo'y naaakit sa masama, pati puso mo'y sumasama. Buhay ba ang Ama? Kaya nga, ang isip at damdamin mo ay pagsamahin mo upang magkaisa sa buong katawan mo. At kapag nagkaisa sila, susunod pati ikaw na sarili mo. Magandang umaga sa gabing ito. Pagharian kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Ito po itaga nyo sa bato, no? Sabi. Pag ang puso nyo maramdamin, napakahirap nyong magpakabanal. Napakahirap nyong maging totoo. Kaya kailangan mawala po yan. Totoo po yan. Kapag maramdamin pa kayo, para kayo ba yung may sugat na kapag nakanti ay agad nagdurugo? Ay, napakalabong magbahaw niya kapag laging may sariwa. Subukan po ninyo. Paano ito mawawala? Paano ito nawawala? Alam nyo, maaaring gamitin ng kapwa nyo. Kunwari may sinasabi siya, pinagkariringgan ka ni Satanas na iba ang pandinig mo. Yung pala, hindi yun ang sinasabi nila. Naging masama ng damdamin mo, sumama na kalooban mo, nagdamdam ka na. Sa hindi mo naman alam, wala palang katotohanan. Kaya suriin po ninyo. Ano po? Kung dating ikaw ay wala nang alam kundi manorin ang kapwa mo, magtanong sa kapwa mo kung sino ba, na paano ba yun, na paano ba yan, na paano, ay wala ka namang magagawa sa kanya, kundi inaalam mo lang. Ang tanong ito po, pag-aralan nyo lang, ano bang magagawa mo, ba't aalamin mo pa? Pag nalaman mo ba, may magagawa ka sa problema nila? Kung hindi ka naman hinihinga ng pagkakataon na tulungan sila sa problema, ay manahimik ka. Tama po ba? Kaya lang may taong hindi naman niya problema, inaalam para lang i-chismis sa kapwa niya. Para baga may pagtawanan, parang ugali na yung pag nagtawa sila, masaya sila. Kampo ng demonyo yun. Sapagkat hindi ganun ang Diyos, Ama.
Sapagkat ang Ama, ang wika nga ng Kristo ay ito, kung mayroong butas, tagpian. Kung may nawawarak, sulsian. Yung pong kampo ng mga gayon ay hindi ganon. Pinalalaki pa yung wakwak, pinalalaki pa yung butas, hanggang sa mawarak. Kanino ka? Buhay ba ang Ama? Mga mahal, sumayin nyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Sapagkat ang buhay ay buhay, at ang buhay ay may wakas. Ngunit ang may kapangyarihan na totoong pinagmula ng buhay, walang kamatayan. Ang may pandinig ay nakarinig. Nekkarameneyahana. 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 Kaya nga, maliwanag ang katotohanan, ang dila ay maliit na parte sa katawan ng tao. Subalit ang maliit na sunog ay napalalaki niya. Naunawaan niyo po ba ang salitang yaon? Kung magkagayon, itong pigilin, dilang matabing. Mga mahal, pagharian kayo. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo'y naghihintay. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Papa, winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo'y may nakalaan. Mayroon magandang mangyayari sa inyo. Aking mga minamahal, mayroon magandang mangyayari sa inyo. Manalig o mangkinat tanggapin. Kung magiging pag-iisip lang ng tao ay magiging matuwid at makikipagtotoo at aalamin niya ang batas ng Ama at batas ng tao ay magkaiba. At kung totoong may takot siya sa kanyang buhay na sasapitin, at kung totoong inaalala niya ang kanyang wakas, magsusumakit na gawin ang mabuti. Pawang katotohanan. Sapagkat hindi maaaring sabihin ng tao, malakas ako, matagal pa buhay ko. Marami ang namatay na malakas. Natulog lang, hindi na nagising. Lalo na kung matutulog kay masama ang isip mo, masama ang damdamin mo, at masama ang plano mo. Hindi ka na magigising, comatose ka. Madaling gawin yun ng Ama. Buhay ba ang Ama? Pawang totoo, mga mahal ko. Kaya't ang tao, marapat lamang na kapag nahiga siya, malinis ang isip niya, malinis ang puso niya, sapagkat hindi niya alam ang mangyayari sa kanya pagtulog niya. At marami ng kaganapan na pinasisilay ang Ama, kay lakas niya, binalitay patay. Sapagkat natulog lang ay hindi na nagising. Hindi yaon pananakot, kundi yaon ay dapat imulat ang mata sa katotohanan at ang isip. Masarap mahimbing, masarap matulog, na maliwanag ang pag-iisip at may mabuting kalooban. Sapagkat
Kaya nabuhay ang tao hindi dahil sa kanyang ina at ama sa mundong ito, kundi dahil sa ama na hindi nakikita na niloob mabuhay siya sa sinapupunan ng kanyang ina. Kaya't kung ito'y alam lahat ng tao, ang tinatawag niyang Diyos ay pakikipagtotohanan niya. Sapagkat marami ang mag-asawang walang anak. Kaya't kung sa babae at lalaki, nagmula ang isang tao, dapat walang baog. Buhay ba ang ama? Sa makatwid, may bumuhay at nagbigay buhay, kaya kay sinilang sa sandaigdigan. Kaya't kung mahal mo ang sarili mo, alamin mo sino ba ang bumuhay sa iyo. Igalang mo siya sapagkat alam niya ang mabuti para sa iyo. Mga mahal, pagharian kayo sapagkat ang buhay sa tuwin ay pinahalagahan ng Ama at pinahahalagahan niya ang bawat isa. Kaya't kung papaano ang mga aral at salita niya, manamnam nawa ng lahat ng anak niya. Pakatandaan ninyo, hambing sa bulaklak ang tao, nalalagas ang mga petas. Ang tao'y humihina ang parte ng katawan niya. At hindi man sabay-sabay ito, nararamdaman ng katawan na may taglay, na may mahirap nang gumalaw sa kanya. Buhay ba nga, ma? At habang sariwa ka, huwag mo samantalahin sa hindi maganda. Huwag mo samantalahin sa hindi tama na gawa. Sapagkat hambing sa isda, nabibilasa. At kapag bilasa na, hindi na masarap. Buhay ba nga, ma? Sa makatwid, mga mahal, kung minsan nagpapakatutuman kayo, may taong hindi tumanggap sa inyo, ang mahalaga, alam nyo, ang Diyos Amay may magagawa siya. At siyang nakakaalam ng lahat. Balangkas ng tao, hindi balangkas niya. Isip ng tao'y nababago niya, kaya't pati damdamin maaring baguhin. Ang may pandinig ay nakarinig. Buhay ba nga, ma? Gutom man ang tiyan mo, kung busog ang kaluluwa mo, masigla pa rin ang katawan mo. Buhay ba nga, ma? Subalit, kung busog ang tiyan mo at gutom ang kaluluwa mo, pamiyamiya, manlalambot ka. Kung gusto ng Ama na mangyari sa iyo ang gayon bilang tao. Buhay ba nga, ma? Kaya sa inyo pong lahat, mga minamahal ko, sa pangalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu, pagharian kayo mula ulo hanggang talampakan, malubos ang sa inyo'y kaligayahan na madarama ang wika nga, sakit ng kalingkingan, tagos buong kalamnan. Kaya't kung ang tao'y may pandama ang kanyang kalooban sa pagmamahal sa Ama, mararamdaman niya on ng buo niyang katauhan. Sapagkat kayo'y mahal na mahal. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay po ba ang Diyos? Punin mo yan, Cecilia. Press na press. Dalhin mo yan sa Friday. Sa Biyernes po, wala tayong gawain sapagkat kami po'y may retreat. Yung mga pupunta po ng araw, yung mga pumupunta sa umaga sa gawain ng pang-araw. Sa Biyernes po yun. Baka mamaya
May isa sa inyo na gustong pumunta ng Biyernes, wala po kami dahil sarado po. Caps Alagad, IT Team Choir, may retreat po kami. Yun po ay ginagawa taon-taon bilang karagdagang hindi po namin pwedeng paliwanag sa inyo kung anong ginagawa namin nun sapagkat hindi pa ninyo po nasaksihan, kaya hindi nyo rin maunawaan. Ano po? So may retreat po kami ng araw na yon. Subalit, Sabado, may gawain na po tayo. Sabado po ng gawain ng tanghali at gawain ng gabi, kompleto po tayo nun ng araw ng Sabado. Muli po, magpalain po tayong lahat ng ating Panginoon ng iba't ibang pagpapala. Hindi lamang ng material, kundi ng higit ang espiritual na pamumuhay. Magandang umaga po sa gabing ito at tayo humayo na sa kalooban ng Ama.